Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update tayo dito po sa kaso ng missing sabongeros. Ito pong whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy mga kababayan is now under the protection of a special unit led by CPNP Chief of Philippine National Police Nicolas Torre himself. Kasi mga kababayan, nung huling video ko, di ba sinabi ko, kaya ba ng DOJ na bigyan ng proteksyon itong whistleblower? Kasi mabigat po ang kalaban mga kababayan. Yung pinagbibintangan niya ay isa pong bilyonaryo. At hindi lang po basta bilyonaryo, malakas po ang impluwensya, malakas po ang kapit. Ha? Kaya mabigat po ang laban ni alias Totoy, Julie Dondon Patidongan. Kaya nga sabi ko, kaya ba ng PNP, kaya ba ng DOJ na proteksyonan at bigyan ng Witness Protection Program ito nga si alias Totoy? Well mga kababayan, medyo medyo nag-level up po ng security etong gobyerno. Kasi mga kababayan, hindi po basta-basta inilagay siya sa Witness Protection Program. Kasi may bali-balita na pati yung doon sa humahawak ng Witness Protection Program, kadikit daw nung pinagbibintangan. Ito mga kababayan, bakit kay Nicolas Torre? Siguro, siya lang talaga ang pwedeng pagkatiwalaan. Kasi mga kababayan, ito. Ayon po sa source ng Philippine Defense Forces Forum, mga kababayan, our source confirms na itong alleged mastermind po ng paggurgor at pagtapon at dispose nung mga ang sinasabi nila mahigit 100 missing sabongeros. Yung alleged mastermind mga kababayan is so powerful. Nako. Hindi lang po makapangyarihan, influential and well-funded. Bilyonaryo mga kababayan Tapos maimpluwensya. Ibig sabihin na maimpluwensya, kayang-kaya niyang impluwensyahan yung magiging desisyon ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno. Kayang-kaya niyang mapasunod yung mga tao. Nakakatakot po kung yung nagpapatupad ng batas, yung mga maimpluwensyahan niya. So, delikado. Maliban po sa makapangyarihan. The alleged mastermind is so powerful, influential, and well-funded that he maintains connections within the judiciary. Mga kababayan, hindi lang po basta may connection. He maintains connection. Ibig sabihin tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, alagang-alaga niya yung kanyang mga connections dito po sa judiciary. So, yung mga wes, yung mga judge, mga abogado sa judiciary, ano-ano ba mga sangay ng judiciary? Siyempre, yung mga RTC, Court of Appeals, Supreme Court, pati ba Supreme Court, may connection siya. So, sabi dito, meron And he maintains connections. Ibig sabihin, alam na this. Pag sinabing mini-maintain yung connections, alam na. Diba? Kailangan pa bang paliwanag sa inyo? Pag sinabing mini-maintain niya yung connections, alam nyo na yon. Diba? Alam nyo na yon. Hindi ko na kailangan sabihin. Sa judiciary, sa prosecution. Ano ba ang prosecution? Diba? DOJ. And possibly, even the Witness Protection Program. Kaya sabi ko mga kababayan, di ba? Under Witness Protection Program na ba itong si alias Totoy?
hindi pala nila nilagay sa witness protection program. Kasi, etong alleged mastermind, posible na meron ding connections dito sa umahawak ng witness protection program. Kapag ganun, delikado yun. Diba? Pero mo, nasa witness protection program ka, itatago ka ng gobyerno, bibigyan ka ng safe house, pero yung mastermind, yung alleged mastermind, merong connection dyan sa grupo ng witness protection program, patay ka. Delikado ka. Di ba? So, hindi mo basta-basta pwede ipagkatiwala etong whistleblower sa witness protection program, hindi mo basta-basta pwede nga pagkatiwala sa judiciary, sa prosecution, kasi nga malakas ang kapit. Influential, powerful, well-funded. Kung pera-pera lang kayang-kaya. Kasi lahat ngayon, nakakalungkot halos lahat ngayon nabibili. So as a result, ito pong whistleblower ay inilagay po under the protection of a special unit directly under the command of General Torre himself. So kung meron tayong pagkakatiwalaan sa pulisya, ito na yun si General Torre. Kaya saludo talaga ako kay General Torre. Sir, ikaw talaga ang pinagkakatiwalaan at hindi po nagkamali ang ating Pangulo na ikaw ang ilagay bilang hepe po ng Philippine National Police. Sabi dito ng ating kababayan na bangis parang mafia boss sa ilalim ng connections. Sabi pa ng isa nating kababayan, kaya di naman daw, sabi ni Totoy, ni alias Totoy, na kaya siya lumantad ngayon kasi ang chief PNP ay si General Torre at alam niya na tapat ito at hindi nababayaran. Nako, si General Torre, sana naman sir. Alam ko, maraming lalapit sa inyo. Maraming lalapit para kayo'y bayaran, para kayo'y kumampi dun sa alleged mastermind. Pero alam ko, dahil nga po sa inyong paninindigan sa tama, ay hindi kayo papayag na madungisan ang inyong pangalan. Kaya tama lang talaga na si General Torre ang napagkatiwalaan. Wala naman ang iba So, ibig sabihin, hindi nagsasalita yung iba kasi walang tiwala doon sa ibang PNP chief. Diba? Basahin pa natin ito, mas matibay sigurong ebidensya kahit ito mga kababayan kasi speaking of ebidensya, meron daw silang USB. Si DOJ Secretary Remulla merong USB. At marami raw laman ang USB na magpapatunay na totoo ang sinasabi na itong ni alias Totoy. So abangan natin yan. What if may mag-offer ng 1 billion to smoke the witness? Ang 1 billion, kayang-kaya yan Kaya lang. Kaya lang, General Torre yan Siguro talagang sa tingin ko, hindi bibigay si General Torre. Kung meron man bumigay dun sa kanya mga tauhan, General Torre hindi. Kaya sir, pagdasal natin si General Torre, napakabigat na trabaho na naman etong inaatang sa kanya. Isang mabigat na pagsubok na naman. Pero mo, pagkatapos si Kibuloy, pagkatapos ni Presidente Duterte, eto na naman. Isa pong big time. At nasabi, makapangyarihan, influential, well-funded, at maraming koneksyon. Judiciary, prosecution, even sa witness protection program, at sa iba-iba pang mga Kilalang-kilala ang kilalang-kilala daw. Etong alleged mastermind. So, pagdasal natin si General Torre, mga kababayan. So, yan po ang update natin. Hindi po inilagay sa witness protection program itong si whistleblower Julie Dondon Patidongan. Siya po ngayon ay nasa ilalim ng protection ng special unit under mismo kay General Torre. Nasa mabuting kamay itong si alias Totoy. Sana lang
ay huwag ang manulongges yung mga taong nasa ilalim ni General Torre. At pangalagaan nawa ng Diyos itong ating PNP chief at magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho nang hindi nasisilaw sa pera, mga kababayan, kasi sa tingin ko pakakalati ng pera na ito mga kababayan, sigurado yan. Pakikilusin ang kayamanan para lang maligtas. Kasi yung pera saglit lang sa kanila Kaya nga, sabi ni Remulla, hindi sila titigil. Talagang itutuloy-tuloy nila to. Kahit sino pa yung mabangga nila. Kaya, sana mabigyan ng hustisya etong mga 100 plus mga kababayan na missing sabongeros na di umano ay ginurgor at tinapon po dyan sa Taal Lake. So ilang po muna ang ating update mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To at sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.